Pastor Apollo Kibuloy, pinayuhan ang kasamaan ni Maria Ressa. Magandang araw mga kahuwan. May bagong video na naman po tayong ipinalabas. Pwede po bang i-like ang videong ito at i-click mo na rin ang subscribe button upang mas updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po mga kahuwan. Batikos ang inabot ni Maria Ressa, ang Livel Convict CEO ng least trusted media na Rappler, matapos itong magmatigas sa ginawang pag-uphold ng Court of Appeals sa naunang desisyon ng Manila Regional Trial Court kaugnay sa kasong cyber libel. Ayon sa nasabing korte, si Ressa at ang dating writer nito na si Reynaldo Santos Jr. ay guilty sa isinampang cyber libel case ng businessman na si William Keng. Pero para kay Maria Ressa, ang lahat ng ito ay hindi makatarungan at puro kasinungalingan lamang na bahagi anya ng panggigipit ng pamahalaan. Giit pa niya na mas marami ang mawawala sa mga Pilipino kaysa sa kanya kung siya ay unjustly o di makatarungang makukulong. Pero para kay Pastor Apollo C. Kibuloy, dumaan sa tamang due process ang kaso ni Ressa. Nakakuha ng abogado niya si Ressa para ipagtanggol ang sarili, pero yon nga lang ay bigo itong manalo sa kaso at mas lalo pang madiin ang pagkakamali matapos palpak ang apila nito na makuha ang pabor ng Court of Appeals. What will we lose? You are the least trusted. Tingnan mo yung mga comments. Lahat ayaw sa'yo. Hindi nyo nababasa yung mga comments ng bansang Pilipinas? Oh. Nalungkot ba sila na ikaw ay sasara? Hindi. Nagsaya ang lahat. Nagbubunyi, nagpipiesta na mawawala na kayo sa pamamahayag na hindi tama. So, ito, ipack-check mo itong mga sinasabi mo. Kabaligtaran to eh. You are the one who lose everything, not us. What we lost is another headache. We lost a termite, we lost a headache. Batikos mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang inabot ni Maria Ressa, ang Livel Convict CEO ng least trusted media na Rappler, matapos itong magmatigas sa ginawang pag-uphold ng Court of Appeals sa naunang desisyon ng Manila Regional Trial Court kaugnay sa kasong cyber libel. Ayon sa nasabing korte, si Ressa at ang dating writer nito na si Reynaldo Santos Jr. ay guilty sa isinampang cyber libel case ng businessman na si William Keng. Pero para kay Maria Ressa, ang lahat ng ito ay hindi makatarungan at puro kasinungalingan lamang na bahagian niya ng panggigipit ng pamahalaan. Giit pa niya na mas marami ang mawawala sa mga Pilipino kaysa kanya kung siya ay unjustly o di makatarungang makukulong. Pero para kay Pastor Apollo C. Kibuloy, dumaan sa tamang due process ang kaso ni Ressa. Nakakuha ng abogado anya si Ressa para ipagtanggol ang sarili. Pero yun nga lang ay bigo itong manalo sa kaso at mas lalo pang nadiin ang pagkakamali matapos palpak ang apela nito na makuha ang pabor ng Court of Appeals. Tapos nag-Court of Appeals ka. You went through the process. Tapos, hindi tinanggap yung appeal mo. The Court of Appeals, yung appeal mo, dinismiss. So, in-uphold nila yung conviction mo as a cyber libel criminal. Unjustly. Sana nga unjustly doon. Oh, nagpa-fact-check ka, fact-checker ka ng Facebook. Pagkatapos, hindi mo na fact-check sarili mo. Hindi mo man minimension si William Keng na nagdemanda sa'yo. Pinapalabas mo pa sa abroad na ang nag-aapi-api sa'yo ay ang gobyerno. Oh, di ba kasinungalingan yun, Maria Ressa? Ipack-check mo sarili mo. Ang pagmamayabang naman ni Ressa na mas marami ang mawawala sa mga Pilipino kung siya ay di makatarungang makukulong ay hindi rin pinalampas ni Pastor Apollo. Filipino citizen, sabi mo, lose far more than I do. Ha? Really? Seriously?
What will we lose if you go to jail, Maria Ressa? What will we lose? The biggest termite of the pillar of our democracy that you are thrashing everywhere. That is what we will lose. A mother termite that knows the pillar of our democratic system by being biased in your fake news. Sinabi din ni Pastor Apollo na binubulag ni Ressa ang mga tao, lalo na ang mga nasa abroad, sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na mga pahayag na inaapi-apian niya siya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkitil sa kalayaan ng pamamahayag. Giit din ni Pastor Apollo na ginagamit lamang ni Ressa ang foreign-funded online news site na Rappler upang sirain ang mismong imahe ng Pilipinas. Kahit ikaw pa, kahit pa foreign-funded ka. So, huwag mo nang linlangin ang mga Pilipino sa mga statements mo. Huwag mo nang ipagmatuwid ang sarili mo sapagkat harapin mo ng katotohanan na itong Rappler, kung iyong napansin, nakita ng buong Pilipinas, it is a media for demolition. It's not a media for construction. It's not a media in the Philippines that is for nation building. It is a media in the Philippines that demolishes the image of our nation. Kyle, kung titingnan mo sa comment or babasahin mo sa comment section sa post sa social media, ay mayoría nga ng mga Pilipino ay ayaw kay Maria Ressa. Para sa Pilipinas, Kong Mahal, Troy Gomez nag-ulat, balik sa'yo. Maraming salamat, Troy. Ayun na nga, mga kahuwan, sa inyong palagay, ano ang inyong reaksyon at komento sa bidyong inyong napanood? Huwag kalimutang magbigay sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po mga kahuwan.